Hi, this is your Sergey again, and today, pag-usapan naman natin drug computation and drug calculations. Okay, so start na tayo. So, umpisahan natin yan sa formula natin, kung ano yung formula natin for drug computation or drug calculation. So, mag-start yan, we have, tandaan nyo lang palagi, si D over S times Q, and is equal to the amount needed. So, ano yan, discuss natin yan. We have the D. So, ano yung D natin? Lagi nyo tatandaan. Si D natin is, we have the doctor's order. Yung nasa numerator natin, doctor's order. And we have sa denominator naman natin, we have the stock dose. O yung iba, tinatawag nila yan, on hand. On hand. Tinatawag nila na on hand. And the Q naman, the Q natin is, tandaan nyo lang palagi yan, si quantity. Yan. And ibang tawag nila dyan is vehicle. Or minsan volume. Ayan. So, paano yung vehicle natin? It's either tablet or capsule. Ayan. So, yan, si vehicle natin. Minsan volume, pero kadalasan kasi ginagamit si Q or yung vehicle natin is about volume or yan, in ml. So, may encounter natin yan later on. So, tandaan lang lagi natin, DSQ, D over S times Q. D over S times Q. Si D natin, the numerator is the doctor's order. Yan yung kukunin natin sa mismong order ni doc. It's either verbal, telephone, or nakasulat sa chart. And we have the stock dose. Stock dose, yan yung hawak mo mismo. Yan yung nandun sa cabinet ni patient. Yan yung nasa medication tray ni patient. O yan yung mismong available na nasa sa'yo. Basta stock dose natin, yan yung available. Yan yung nasa taas natin, si D, yun yung doctor's order. Multiplied by quantity or the vehicle or the volume. So, yung A natin is the amount na kailangan natin or the answer. So, try natin siyang i-apply. A quick reminder lang sa pag-drug computation natin and drug calculation natin, always tandaan natin kung ano yung tinatanong, yun lang ang sasagutin natin. And always basahin ng mabuti yung order, basahin ng mabuti yung situation. Kung ano yung sinasabi ng situation and sagutin lang kung ano ang tinatanong. Huwag tayong mag-create ng mga what if. Kapag nag-create ka ng mga what if, automatic mali na yan. And don't overanalyze it. Basta mag-base ka lang kung ano yung given and mag-base ka lang, sagutin mo lang kung ano yung tinatanong. Okay, so i-start natin, i-apply natin sa example number 1 natin. So, sabi ito, yung order ni Dr. is paracetamol, 0.5 grams, PO, sabi natin si PO is per ORM, and BID which is twice a day. So yan ang order natin, paracetamol, 0.5 grams. And ang stock dose natin, ito, yung available, sabi ko kanina, yung available na dose natin, ito, paracetamol, 500 mg capsule. So ano yung tinatanong? How many capsules? So ilang capsules should the patient receive per dose? So try natin, sulat muna natin yung formula natin. So yung formula natin, we have D S times Q equals to the amount. And then, kunin natin yung given, yung mga given natin. Kapag maglo-long formulation kayo or kailangan ng solution pagdating sa exam, always isulat si formula and the given. So, yung given natin, we have the doctor's order, stock dose, and the quantity. So, alamin natin ano yung mga, yan, doctor's order, sabi natin, we have 0.5 grams. And naka-grams siya, take note class, naka-grams siya. So, need natin siyang i-convert. Into milligrams. Kasi nga, ang nasa available is milligram. So, i-convert natin yan kapag 0.5 grams is equivalent to 500 milligram. So, ito na yung gagamitin natin as doctor's order. Next one naman, dito sa may stock dose natin, we have 500 mg. Since naka-mg na siya sa automatic na yan, hindi na natin siya i-convert. And ang vehicle or yung quantity na hinihingi is capsules. Kadalasan kasi hindi na sinusulat si quantity, hindi na nire-write yan sa formula natin. So, para maintindihan natin, isulat na lang natin. So, we have capsules. So, ang hinihingi, capsules. So, yan yung hinihingi. So, try natin siyang i-apply. We have the doctor's order, 500 mg. Kinonvert na natin siya. Divided by stock dose, 500 mg din siya. Times, ano yung kinukuha natin? Capsule.
Okay, so tingnan natin. 500 divided by 500 is understandable naman yan, is equal to 1. And i-cancel out na natin yan kasi nga pag division, kinakancel out na natin yan. Times, capsule, understood na meron ng imaginary whole number yan kasi nga capsule. 1 capsule. Capsule. Understand na may imaginary 1 na siya dyan. So, ilan ang makukuha natin? 1 times 1 is 1. Capsule. So, yan na yung final answer natin. C1 capsule. So, ano yung tanong kanina? How many capsules should the patient receive per dose? And nasagot natin. 1 capsule ang ibibigay natin. So, more example tayo. We have example number 2. We have order phenobarbital 30 mg PO stat. Kung maalala nyo si stat, ano to? It is immediate or now. So, ibig sabihin, ang order ni doktor, phenobarbital 30 mg per orem and ibigay mo na ngayon. So, yan yun. Yan yung order natin, 30 mg. And ang available natin, yung stock natin is 15 mg per tablet. So, anong tanong yan? How many tablet should the patient receive per dose? So, alamin natin. So, anong unang-unang gagawin natin? Basta memorize mo na yung formula, isulat mo na. Sulat mo na siya. So, ito yung formula natin, DSQ pa rin. Ayan, and we have the givens. Ano given natin? Doctor's order, stock, and the quantity. Ayan. So, ano yung doctor's order natin? 30 mg. So, hindi na need i-convert yan kasi nga parehas na silang mg. Then, ang stock dose natin, we have 50 mg per tab. 15 mg then per tab. Per tab siya, per tab. Usually, itong tablet natin, nilalagay na siya dito sa may quantity kasi yan ang hinihingi. Ilang tablet ang hinihingi. So, ito yung hinihingi niya. So, kadalasan, dyan na natin siya nilalagay sa may quantity. So, try natin calculate. So, yung doctor's order natin, 30 mg divided by 15 mg, the stock dose, times sila yung quantity natin, yung tablet. Tablet. Silang kayo makukuha natin dyan. Yeah, so 30 divided by 15, we have 2. We have 2. And kailangan na natin siyang i-cancel out yan. Hindi na natin siya magagamit times. Meron tayong imaginary 1 dyan. So, ibig sabihin, hindi na natin siya isusulat times 1 tab. Ano siya? So, ilan ang makukuha mo? 2 tablets. So, ano yung tinatanong? How many tablet should the patient receive per dose? So, ito na yung sagot natin. 2 tablets. So, ibig sabihin, 2 tablets ng phenobarbital ang ibibigay natin. We have amoxicillin. Order ni doktor, amoxicillin. So, wag na lang isulat yung formula. Kabisado naman na natin. Basta DSQ, always DSQ. Doctor's order over the stock times the quantity. So, ganito na lang siya. Kunin na lang natin yung given. So, we have the doctor's order, stock, and the quantity. So, ang doctor's order natin, we have 100 mg. 100 mg, PO, QID. Ano si QID? 4 times a day. Stock dose natin, 250 ml. Anong sabi yan? Per 5 ml. And ano yung hinihingi niya? How many milliliters should the patient receive per dose? So, ang tinatanong niya, ml. So, ilang ml daw? ml. Yan ang tinatanong niya. So, try natin. Calculate natin siya. We have 100 mg sa denominator natin divided by 250 mg times we have quantity here. We have quantity. Yung 5 ml natin dyan, yan yung gagamitin natin. So, 5 ml. Okay. So, 100 mg divided by 250 mg. So, ilan na nakuha natin? 0.04. 0.04. And take note, class, lagi nyo isusulat ang zeros before the decimal point. Kasi nga, kung magsusulat tayo ng decimal point and walang zero before the decimal point, mami-misconception yan ng nurse. So, kunyari, ganito, 0.4. Paano pag hindi niya napansin si 4? So, maibibigay niya solid whole number na 4. And ganito din, class, kapag meron tayong whole number and may decimal point na 0, 0, wag na nating isulat yan. Wag na nating isulat yang 0, 0 dyan. Basta whole number na 4 na lang ang isusulat natin. Kung 4 ang whole number natin. Kasi nga, baka pwedeng maging misconception yan ng nurse. Hindi niya napansin yung decimal point. So, anong gigigin niya? 400s. Diba? Napakalaki.
So, ganyang class, lagi nyo tatandaan yan. So, we have 0.04 and then meron pa tayong quantity. Then, i-multiply lang natin yan times 5 ml. So, yun ang makukuha natin. Multiply natin sa 5. Then, ang makukuha natin, we have 2. We have 2 ml. So, ito na yung sagot natin. Ano yung tinatanong? How many mLs or milliliters? And ang ibibigay mo, 2 ml. Balikan natin yung order. Sabi dito, amoxicillin 100 mg. And ang available mo is amoxicillin 200 mg per 5 ml. Usually, yung amoxicillin natin na yan, naka-vial form siya. Naka-vial form siya na ganyan. And then, minsan naka-powder form pa lang yan. Naka-powder form siya. Nire-reconstitute natin siya with sterile water. And paanong reconstitution yan? We have 250 mg and 5 ml ang nagiging dilution niya. Okay, so sa 250 mg, we have 5 ml. Kung paano kung 500 mg yan? 500 mg. And then, ang ibibigay mo naman is 10 ml of sterile water. So, yung order natin, 100 mg. 100 mg, so ilang ml daw? We have 2 ml. So, ibig sabihin, nung nahaluan mo siya ng dilution, so pag kinuha mo ang 2 ml, ang equivalent niyan is 100 mg ang dose. So, sana nagets natin for the example number 3. Okay, so meron tayong fourth example. So, you can pause the video to i-try ninyo i-calculate para matingnan natin kung nai-apply siya. And then, you can play the video para ma-check kung tama yung calculation ninyo. Okay, so try natin. Try natin ang number 4. So, anong order ni Doctor? We have 162. So, given natin, Doctor's order, 162. And then, we have the stock dose is 81. Stock natin, 81 mg. And yung quantity natin, anong tinatanong niya? Tablets. So, yung tinatanong niya, tablets. So, ilang tab ang kukunin natin? Ilang tab ang kukunin natin? So, i-apply natin siya. 162 mg divided by 81 mg times ilang tab ang hinihingi. Then, i-divide mo lang siya. 162 divided by 81. So, meron tayong nakuhang 2. Yung answer natin na 2. So, 2 times tab. Understood na meron ng 1 yan sa natin, sa may tabi ng tab. Kaya magiging final answer natin 2 tablets. So, yan ang answer natin. So, how many tablets should the patient receive per dose and 2 tablets? So, kung anong tinatanong, yun lang ang sasagutin natin. So, meron tayong next example here. We have citalopram, 10 mg, POOD. Ano yung OD natin? Once a day. So, anong order nito? Doctor's order, we have 10 mg. And ang stock natin, 20 mg per tab. So, anong kinukuha natin? Si tab again. So, ang quantity natin is tablet. Yan. So, i-apply natin siya. 10 mg divided by 20 times tab. Then, calculate natin siya. 10 divided by 20. Ilan ang makukuha natin? We have 0.5. 0.5 tab. Ayan. So, yan ang answer natin. 0.5 tab. And i-convert mo siya yan. Kapag 0.5, since tablet yan, class tablet siya. Kunyari, ganito yung tablet natin. Ganito yung form ng tablet natin. And may hati yan. So, anong gagawin mo sa tablet? 0.5 lang naman ang kailangan. So, hahatiin mo yan. So, pwedeng maging 1/2 tab ang sagot natin. 1/2 tab ang sagot natin. So, hahatiin mo yan. Ang gagamitin mo lang is yung kalahati. Anong gagawin mo sa kalahati? Itabi mo siya. Itabi mo siya yung kalahati. Okay? So, yan ang example number 5 natin. I-apply natin siya sa totoong gamot na meron na siyang label. So, ang available natin, nasa picture natin. And dito natin i-check kung ano ang stock dose natin. So, tingnan natin. I-determine muna natin kung ano yung mga given natin. Given. So, we have doctor's order. Ano yung mga doctor's order natin? We have 1 gram. 1 gram ng acetaminophen. And stock natin, saan natin makikita ang dosing ng acetaminophen natin? Nandito siya. Sa may 325 mg each. So, yan yung ano natin. Yan yung stock natin. Ito, si 325 mg each. So, ano mag-stock natin? Ilagay lang natin dyan. 3.
And dun pala sa doctor's order natin, since nakagram siya, so kailangan natin siyang i-convert into milligram. So 1 gram is equivalent to 1,000 milligram. So ito yung gagamitin natin for our computation. So ano yung tinatanong niya? How many tablets should be given? So tablet ulit ang hinahanap niya. So try natin. Doctor's order natin is 1,000 milligram. And we have the stock dose 325 milligram. So calculate lang natin yan. 1,000 divided by 325. So, yun na nakuha natin, 3.07. 3.07. So, paano 3.07 natin? 3.07. Class, tanong sa inyo, sa tablet ba natin, kaya nating hatiin ng 0.07, 0.07? Di ba? Hindi. So, i-round natin siya into nearest decimal point. So, magiging 3.1. And hindi pa rin natin kayang hatiin yung tablet ng 0.1. So, i-whole number natin siya. So, anong tinatanong ulit dito sa may ano natin? How many tablets? So, ang magiging sagot natin dyan, 3 tablets. So, yan yung pinaka-final answer natin. Okay, next na example natin, we have ranitidine. You can pause the video to try ninyong i-calculate to. We have given, and doctor's order natin, 150 mg. Q12 hours. And we have the stock dose. Saan natin makikita yung dosing ng stock dose natin sa may label? Nandito. Tablets, 75 mg. And sinama na rin yung dosing dun sa mismong brand name. Yung Zantac 75. O yan na yung mismong brand name ng gamot natin. And ang generic name niya is the ranitidine. Ulit natin, ilan yan? 75 mg. So, anong tinatanong? Administer how many tablets na naman? So, kahit hindi na natin siya ilagay sa mismong formula, gamitan na lang natin siya ng calculator. So, ano ulit yan? We have the doctor's order, 150. I-divide natin siya into 75. Ayan. So, ilang tablets lang ibibigay natin? We have 2 tablets. Yeah, 2 tablets. Next example naman natin, we have the number 8, atropine sulfate. So, bago natin kunin yung final answer niya, kunin muna natin yung mga given of the doctor's order. Ano yung doctor's order natin? 0.4 milligram. And we have the stock dose. Ano yung kinuha nyo sa stock dose? Dapat ang kinuha nyo dyan, ito lang. Ito lang ang kinuha nyo. So, we have 1 mg per ml. And yung ml natin yan, considered na quantity na din yan or yung volume or vehicle natin. Kung napansin nyo, meron siyang 25 times 1 ml dyan. Ano lang sinasabi niyan? We have 25 pieces of vials na merong laman na 1 ml. So, ibig sabihin, ang nasa box na yan, 25 pieces na tigwa 1 ml. So, huwag malilito pagdating sa computation. So, nakuha na natin yung mga given. So, try natin i-calculate. Yan, we have the doctor's order, 0.4 mg. Yan, divided by 1 mg times 1 ml. So, kahit hindi na natin isulat yung 1 na yan, pwede lang, basta makalculate natin siya. So, try natin, 0.4 divided by 1. And ang makukuha natin is 0.4 lang din. Kaya ang magiging sagot yan is 0.4 ml. So, ang i-aspirate mo, 0.4 ml lang. So, we have another example na naman dito. So, diretso na natin. Pause nyo kung gusto nyo i-calculate. So, diretso natin, we have doctor's order, stock, and quantity. Doctor's order natin, we have 20 grams. And stock natin, we have 10 grams. Dito class, sa may doctor's order natin and stock dose natin, kapag ganyan na parehas ang unit of measurement, parang awan nyo na, huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo, huwag nyo nang i-convert yan into mg. Kasi nga, ang available natin, naka-grams na siya. So, ibig sabihin, grams na ang magiging unit of measurements natin. And ang quantity natin on the vehicle, we have 15 ml. So, yan yung magiging vehicle natin. So, try natin. Formula natin, 20 grams divided by 10 grams times 50 ml. So, ilan ang makukuha mo? I-divide mo muna. 20 divided by 10. 20 divided by 10. Yung makukuha mo is 2. And then, saka mo siya i-multiply into 15 ml. Siyempre, cancel out na natin yan. Hindi natin magagamit yan. So, 2 times 15 ml, we have 30
ml. So, ito ang kukunin natin. And knowing lactulose yan, hindi ginagamitan ng syringe. Minsan nakalagay lang yan sa may measuring cup na maliit. So, ibig sabihin ang kukunin mo, 30 ml. So, I hope nakuha ninyo. Okay, so proceed naman tayo sa last example natin. We have heparin. And kunin muna natin yung mga givens niya. So, we have here, and we have here, givens. Yan, we have doctor's order. Dalawa ang doctor's order natin. We have the now dose and we have the daily dose. So, kunin natin siya. Dalawang ano siya. We have the now dose and the daily dose. So, ano yung now dose natin? We have 7,500 units. And yung daily dose natin, we have 3,500 units. Okay, and we have the stock dose. Ang stock dose natin, 5,000. 5,000 units. And ang quantity natin, 1 ml vial. So, ml na lang ang kunin natin. So, per vial, we have 1 ml. So, kunin natin, mauuna ano yung tanong na nauna, how many milliliters for the now dose? So, ibig sabihin, now ang tinatanong natin. Count natin yung now dose niya. So, ano yun? 7,500 units divided by 5,000 units. And then multiplied sa ml natin. Kasi ml ang kinukuha natin. Calculate natin, 7,000 divided by 5,000. So, yan nakuha natin, 1.5 ml. 1.5 ml. So, yan ang i-aspirate natin, 1.5 ml. And ano yung pangalawang tanong niya? We have the daily dose. How many milliliters for the daily dose naman? So, yung daily dose ang kukunin natin. Kung babalikan natin yung daily natin, na order nito, we have 3,500 units ang ibibigay natin. So, anong order niya? 3,500 units. Divided by yung stock natin, 5,000 units. And then, multiply mo lang siya sa ml kasi yan ang hinihingi niya. Then, calculate natin yan. 3,500 divided by 5,000. So, ilan yan? 0.7. Sulat natin, 0.7 ml. So, yan ang i-aspirate natin or ibibigay natin for the daily dose. Yung now dose natin, 1.5 ml, and the daily dose is the 0.7 ml. So, ano yung pangatlong tanong niya? We have here, how many vials? So, pansinin natin yung packaging, 1 ml per vial. So, ibig sabihin, ang laman ng per vial, 1 ml lang. Yan ang nakuha natin sa now dose, 1.5 ml. So, ilan ang kukunin mo? Kung isa lang ang kukunin mo, hindi siya kakasya kasi nga 1 ml lang ang isang laman ng per vial. Kaya ang kukunin mo dyan is 2 vials. Okay, 2 vials ang kukunin mo and may sobra pa yan na 0.5 ml. Kasi nga 1.5 ml lang ang i-aspirate mo or kukunin mo. Pag sa daily dose naman, since 1 ml per vial, so isa na lang ang kukunin mo. 1 vial ang kukunin mo and may sobra pa yan na may excess pa siyang 0.3. Ayan. So, anong gagawin sa excess? Itabi mo muna for the next dose. So, I hope na intindihan natin for the drug computation and basic formula. Basta lagi nyo tatandaan, i-apply nyo lang ang basic formula natin. We have the DS times Q is equal to the amount. Yan ang basic formula natin and applicable yan sa lahat ng drug computation. I hope naintindihan natin and stay tuned sa mga susunod nating discussion.